Bakit ka sumisingit sa pila? Ikaw, buntis ka. Anong taranta mo? Masama ba ang pagsingit? Ako'y empleyado ng Su Corporation. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng 1 minuto ko? Anong kles kang tao? Bobby Karen, DBA? Ano ang Giano? Umalis ka na. Ayo's calling BA? Aos Lang. Ikaw ang nagdalak kay Shersher. Yuga. Sige na, sige na. Magkano kada minuto? Ang perang ito. Ako ay empleyado ng Su Group ng lungsod na ito. Ang buong ospital na to ay pagmamay-ari ng aming kumpanya. Ano kung sumingit ako? Kayong dalawa, mga ignorante na walang kaalaman sa mundo, ano ang magagawa niyo sa akin? Kung ganon, pwedeng magtanong. Ano po ang inyong posisyon? Ang posisyon ko, Ano ka ba para tanong position kao? wala kang karapatan. Marbay, dumating kayo. Bakit hindi kayo nag-abiso na ang direktor may pulong, kaya ako ang sumalubong sa'yo? Baba Benagino. Ikaw ang presidente ng Bay Group. Benagino. Ginong Bay, mahabag na kayo. Huwag niyo nang pasinin ang aking nagawang mali. Tu dois pour kayo. Painagino, Direktor, ako ang inatasan upang personal na magbigay ng eksaminasyon kay Suchiaoru. Pakiusap, dito po. Ginong Su. Ange Catabinho. Siya ang anak ng pamilya Su Group. Tay pose na la ITO. Kuya Yu, bakit nandito ka sa check-up kayo? Ikaw pa ang nagsasabi, nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya sumama sa Abla siya sa trabaho. Kaya kayo mag-isa. Gano BA siya kaya? Mas abla pa BA siya kaysa Ikaw mag-isa, buntis, pumunta sa ospital para magpasaka na lang. Proyekto ng kumpanya noong simula, ikaw ang palihim na tumulong. Kung wala ka, paano siya magiging boss? Kuya Yu, huwag mo na siyang sisihin. Mahirap talaga magtayo ng negosyong gayon si Luyang. Sige nana. Yung tatay mo, pumayag mag-invest sa kumpanya niya bilang respeto sa'yo. Patty Young by Group namin na masaya ka na. Ay, salamat Kuya Yu. AKO na lang papunta magpa-check-up. Bye-bye. 3 taon nang nakalipas. Nakipagtalo ako sa ama ko dahil gusto kong makasama si Luyang. Iniwan ko ang karapatan sa pamilya Su, nagtago ng pagkakakilanlan at nagpakasal kay Luyang. Isang mahirap na binata. Anong maganda sa kanya? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Gusto kong pakasalan siya. Kapag nakasama mo siya kahit isang araw, hindi ka nakikilalanin ng Su Group bilang tagapagmana nito. Sure. Sa simula pa lang ng negosyo ni Luyang, ginamit ko ang sarili kong koneksyon at palihim na nagtulak ng maraming proyekto para sa kanya. Gayon, ilista na ang kumpanya. Panahon na para sabihin ko ang totoong pagkatao. Baliktad ang posisyon ng baby mo. Kailangan mo alaga. Panatilihin ang emosyon mong kalmado. Malapit ka ng manganak. Sa susunod, isama ang asawa mo. Walang problema, Dok. Busy sa trabaho ang asawa kayo. Kaya kayo na mag-isa. Asawa. Papa. Salamat si Luyang. Kahit basi ka, sinamahan mo kami ni Hanghang sa ospital para magpa-check up. Walang problema. Kayo ang magana na anawan lang. Ito'y nararapat lamang na gawin ko. Luyang, kang abla ka mauna ka na. Kami magina jitway wala namang problema. Walang problema. Mas mahalaga pagpapatingin ni Hanghang sa doktor. Sasamahan, okay ba iyon, Hanghang? Salamat, Papa. Ang bait mo, Papa. Pinaka-importante ang pagpapagamot ni Hanghang. Sasamahan ko muna kayo. Luyang, Pakiusap. Luyang. 3 taon na tayong kasal. Ginampanan ko ng maayos ang papel bilang mabuting asawa at ina. pero ikaw, Nangangaliwa ka pa. Ine. Bakit ka nandito? Bahay ng anak ko, gusto kong pupunta. Sakto ang pagdating mo. Ayusin ang kalinisan, babalik si Luyang. Ine. Ang laki ng tiyan ko, hindi maginhawa. Buntis hindi pwedeng magtrabaho. Noong panahon namin, buntis nagtatrabaho pa rin sa bukid. wala nang sat-sat. Nagpakasal kay Luyang, kumakain ng masarap, sapat na iyon. Dalian mo. Ni gawaing bahay hindi ginagawa, bakit ka pinakasalan? Bilas din mo. Ito ang tradisyonal na gamot mula sa probinsya. Bituka, kainin mo to, makakabuo ka ng anak na lalaki.
Ma, hindi kayang kainin to. Kung hindi kainin, paano ka magkakaanak na lalaki? Kinain ko to, pinanganak ko si LY. Kung hindi mabigyan ang pamilya namin ng anak na lalaki, Papatelsikin kita in Iluyang. balik ka na lang sa pagiging ulila mo. Ma, allergic ako sa lamang loob. Hindi piwit. Bigyan ako ng apong lalaki. Ma, hindi ko talaga kaya. Kame. Nanay, si Hanghang ay nakauwi na. Sisi, anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Nagdala ako ng pampalakas, ayaw pa rin niyang kumain. Tingnan mo. Wala yan. Kung ayaw kumain, wag na kumain. Tita, ito ang regalo ko para sa inyo. Galing pa sa ibang bansa. Salamat. Salamat. Dumala ka na. Bakit pa kailangan ma... May dala ka pang regalo. Tatay. Tatay. Hanghang, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mo akong tawagin ng tatay sa harap ng ibang tao. Asawa. Sino sila? Mrs., kababata ko ito na kakauwi lang mula sa ibang bansa. Wala silang matutuluyan, kaya dito muna sila sa bahay natin tumigil. Si Xiaoming, ito ang anak ko. Kababata niyang kaklase. Masipag siya, matalino, may alam. Ang ganda pa. Hindi tulad mo. Bata ng ampunan na walang... Nene, Anong nangyari? May sinabi ba akong mali? Totoo naman, si Xiaoming may magandang pamilya, may magandang hitsura. Siya, lagi lang nasa bahay. Isang may bahay lang. Hindi siya kasing galing ng daliri ni Xiaoming. Sure, huwag magalit. Kakagaling ko lang mula abroad, kasama si Hanghang, wala kaming matirhan. Pag nakahanap kami ng bahay, lilipat din kami. Hindi na kailangan. Dahil pumayag si Luyang, dito na lang kayo tumira. Xiaoming, gawin mong bahay ito. Pwede kang manatili ng matagal. Kuya Luyang, saang kwarto ako titira? Master bedroom. Master bedroom. okay. Kayo na lang tumira Siya ang titira, SA master bedroom. Hindi ko inakala na sa panahon na pagbubuntis ko, iuwi na asawa ko ang kanyang minamahal. Anay nga raw, lumipat siya sa master bedroom. Sure. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Mali ang intindi mo. Ano bang malayang inintindi kayo? 3 taon na akong kasal sa'yo. Para sa pamilya mo, para sa trabaho mo, kung gaano karami na ang isinakripisyo ko. At sa huli, ano ang napala ko? Napala ko na ipatulog ang iba sa kwarto natin. Hindi ba pupunta ka na sa ospital para sa panganganak? Mas maginhawa kung si Xiao Meng nakasama ang bata ang tumira sa malaking kwarto. Pwede akong ganito nale. At ang nanay mo, hindi mo napapansin. Pinagtutulungan ka ng nanay at Chen Xiaoming. Sabi kayo, tigilan mo yan. Ang nanay kayo, pabayro yan. Bakit palagi kang bakit lagi kang ganito? Ganito ano? Ganito ka kasensitibo. Ganito kapahikan. Makatid ang utak? Asawa mo ako, hindi santo. At ikaw bilang asawa ko. Habang bantis ako, pinatira mo ang ibang babae sa bahay natin. Ay nisip mo ba ang nararamdaman kayo? Ero, sa dami ng taon, tinis na rin naman natin, iba? Si sure. Inapangako ko sa'yo. Pagkatapos may paliwanag ni na Xiao Meng ang lahat sa pamilya nila, apaalisin ko na sila. At saka, malapit ka na rin manganak, kaning tease na lang, WBA? Hito. Hindi mo ininom ang supplement deity, pero ito, ubusin mo. Yumupo ka, Diane. Itong mabahong lobo. Ano pang pinipili mo? Kung hindi dahil kay Luyang naawa sa'yo kasi ulila ka, hindi ka papakasal. Naman. Kung babae ang magiging anak, babae na. Kung ayaw niya uminom, hayaan na. Hindi pwi. Kailangan namin ng apo na lalaki para magmana ng negosyo. Malaki na ang negosyo ni Luyang kung walang anak na lalaki. Paano niya ipagpapatuloy ang negosyo? Nene, ano na namang inumin ang binigay mo kay Sisi? Nanay, pwede bang huwag mo nang painumin si Sisi ng kung ano-ano? Inapainom mo siya ng kung ano-ano, manganak na siya, huwag nang magulo. Reseta ng matatanda, anong alam mo? Ano bang alam mo? Gusto mo bang magkaroon ng apo o hindi? Ay naku, Kuya Luyang, may mabuting intensyon naman si tita. Huwag mo na siyang pagalitan. Sisi. Nanay gusto lang ang pinakamabuti para sa atin. Kaya siguro inumin mo na lang, inumin mo na lang, inumin mo na lang, inumin mo na lang. Oy, Todabiye, ang galing naman. Sige. Mahal, natanggap ko ang balita tungkol sa Grupo Su at Grupo Bay, ang pamunahing kumpanya sa lungsod. Mag-i-invest sa kumpanya ko. Todabiye, Kuya Luyang, alam kong magiging matagumpay ka talaga. Alam mo ba, ang taong dapat mong pasalamatan ngayon ay narito mismo sa harap mo.
Pasensya na, Kuya Luyang, masyado kong ikinatuwa para sa'yo. Naku, walang problema, walang problema. Mrs., kapag kumita na ako ng malaki, bibilhan kita at ang mga bata ng malaking bahay para magkaroon kayo ng mas magandang pamumuhay. Sa totoo lang, ang dalawang malalaking kumpanya na nag-invest kay Kuya Luyang ay dahil napakahusay niya. Wala naman akong masyadong ginawa, tumulong lang ako kay Tio Fang na executive ng sa group. Maglakad-lakad at Ay, Xiaoming, ikaw talaga. Dumating ka at nagdala ng napakalaking sorpresa sa aming pamilya. Lu Yang, huwag pabayan si Xiaoming. Ay, Xiaoming, lubos kaming napasalamat sa iyo. paano ako mapapasalamat? So, paano mo ako pasasalamatan, Kuya Luyang? Xiaoming, inisip mo pala ang kapakanan ko kahit palihim. Kahit nasaan ka sa hinaharap. Lagi kayong may kwarto ni Hanghang sa bahay namin. Salamat, Kuya Luyang. Mahal, nung nagpatingin ako nung bantis, sabi ng doktor mali ang pwesto ng bata. Kaya nirapeso kaya uli, pangganganak at postpartum care center. Nirepaso ko. Tingnan mo ito. Ang mahal, isang gabi lang dito sa kwarto, 1-0, 000 na. Ano? Manganganak lang, tapos ganito kalaki ang gagastusin? Sinabi ng doktor, mali ang posisyon ng bata. Kailangan siya manatili sa ospital para obserbasyon. Dagdag pa, mahina talaga ang katawan ko. Nangako si Luyang na alagaan niya ang kalusugan ko pagkatapos manganak. At saka, ang perang ito, para kay Luyang. Susishi akala imo talaga prinsesa ka? Ayase ka lang naman ampon na walang may gusto. Napakaswerte mo na napangasawa ang anak namin, tapos gagastos ka pa para manganak. Ano panipuli imo? Maswerte ka may matutuluyan. Lumaki akong nakatira sa mansyon, sakay ng mamahaling sasakyan, at iniingatan ng mga magulang ko. Pero dito sa bahay ninyo, mukhang malas talaga. Ma, ikaw naman, alam mo dapat ang pakiramdam ng paghihirap, hindi ba? Ay oo na pala, talagang si Ed alam ang magpakasarap Akala mo be pair and I Kuya Luyang ay nakukahalang basta sa hanjan? Mahal, itong private room na to, sobrang mahal. Pwede bang pag-usapan muna natin? Luyang. Ito ang ipinangako mo sa akin bago ka magbuntis. Naku, sabi ko nga, Ed, pareho naman tayong babae. Lahat naman tayo dumadaan sa ganito. Gayon na mga anak ka. Gusto mo ng kwarto na nakakahalaga ng 100,000. Di kapag nagger cover ka. Milyon na ang magagastos mo. Hindi pwede yan. Sa pamilya namin, hindi namin ispoil ang ugali na ganyan. Hindi kita papayagan na makapasok sa pamilya namin. Mas bagay sa pamilya namin si Xiaoming na magalang at maayos. Bagay na bagay siya kaysa sayo. Sige, kung hindi kaya ng pamilya namin ang gastos. Babayaran ko ito ng sarili kong pera. TCH, ikaw nawala ng... Saan ka naman kukuha ng pera? Magbabayad ka pa na? Ay, Sisi. Bitiwan mo ako. Sisi, huwag ka nang magiskin. Ikaw ang nagay skandalo? Lahat ng ito, ikaw ang nangako. Gayon, dahil lang sa sinabi ng babaeng iyon, nagdududa ka na? Sino ang asawa mo? Siya o ikaw? Tama naman ang sabi ng mama mo. Isa ka lang ulila, ano pang hinahanap mo sa buhay? Bakit kailangan mo pa ng sobra-sobra? Yalala? Kung hindi dahil sa'yo, magiging ulila ba ako? Anong ibig mong sabihin? Ako si Sushishi karapat-dapat sa pinakamahusay. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Luyang, magsisisi ka. Layuan mo ako. Tita, hinding-hindi kita hahayaang agawin si Papa. Shishi, anong nangyari? Tita, hindi ko sinasadya. Hamhang, anong nangyari? Ano ang problema? Sabi ni tita, ayaw kay Hanghang. Pinalayas niya si Hanghang. Sinabi pa niya, Ano ang sinabi? sabi pa niya Sabi pa na walang may gusto kay Hanghang, isa siyang batang iniwan ng tatay niya. Ano nasabing ganyan sa bat? Bakit mo naman sasabihin? Hanghang, kasalanan ng mama. Kasalanan ko, hinayaan ko tayong apihin. Hindi ko sinabi yan. Hindi ako nagsabi niyan. Anong ibig sabihin? Sa tingin mo, magsisinungaling ang... Sisi, Himingi ka ng tawad kina Little Dream at Hanghang, Jiang Luyang. Itusan mo akong humingi ng tawad. Magpapakumbaba ako. Asawa mo ako. Bakit hindi mo mapaniwala? si Hanghang 4 na taon na. Sa tingin mo ba magsisinungaling ang isang bata? Walang duda, nagay na kayo. Bata ka palang. Ang sama na ugali mo. Tama na talaga. Sure, ayos ka lang BA. Hindi ko sinasadya. Hanghang, huwag sisihin si mama. Kung may masamang mangyari, Hindi na rin mabubuhay si Mama. Hanghang. Huwag kang magalala. Hindi kayo hahayang may mangyari kay Hane. Huwag magalala. Hindi hahayaang may mangyari kay Hanghang. Jiang Luyang.
Dolly, dalhin AKO SA Hospital. Masakit diyan ko. Anong oras ito? Nagpapakwa ka? Gusto mo ka? Tama na ang kaguluhan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang masakit ang tiyan ko. Hanga kainin mo. Dalhin na kita sa ospital ngayon din, hanga. Ganito nangyari sa bata, pero hindi mo iniintindi. Pinapakitang wala kang alam. Wala akong oras makipagtalo. Tumabay ka. So Sisi, ganito ba ang lalaking minahal mo sa loob ng ilang taon? Para sa kanya, ang dami mong binitiwan. Pero iwan ka rin niya dahil sa ibang babae. Tatalikiran ka naya. Ang tinatawagan mo ay nasa linya. Pakiulit na lang po mamaya. Anong nangyari sa'yo? Sisi. Bilisan mo, Dolly SA Hospital. Kuya Bayo, Huwag magalala, Sisi. Dadalhin ka sa ospital. kung sakaling may mangyaring masama, siguraduhin niyo na may ligtas ang... Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang magiging kapahamakan. Delikado, napaaga ang panganganak ng ina at labis na dumudugo. Ano, kamusta siya? Gawin lahat para mailigtas ang ina. Kritikal ang kalagayan ng Pwedeng mangyari ang panganib anumang oras. Kailangan ng pirma ng pamilya ng pasyente para sa... pamilya ng pasyente. Luyang, natatakot ako. Kung may nangyari kay Hanghang, mawawasak din ako. Walang problema. Sasamahan kita ng maayos. Wala namang mangyayari kay Hanghang. Nasaan ang aman? Bilisan mo ang tawag, kailangan niyang pumirma. Buhay ang nakasalalay. Patay na ang ama ng bata. Nasaan ang ama ng... Dapat na siyang bumalik at Buhay ang nakasalalay. Patay na ang ama ng bata. Ako ang pamilya. Ako ang pipirma. Paki, Salamat sa pagtabi. Papayag ka bang magpakasal sa akin? pumapayag ako. Dahan-dahan, huminga, higap-yuga. Hoy mahal, nasan ka? Ang sakiting tain kayo. Pwede mo biya kang dalhin sa hospital? Marami akong trabaho. Ikaw na pumunta. Huwag mo na akong istorbohin sa simpleng bagay na ito. Mahal, bilisan mo. Dalhin ako sa ospital. Ang sakit. Wala kang oras. Huwag mo na akong guluhin. Umalis ka diyan. Ibigay ang lakas mo. Ang bata ay walang problema, pero kailangan siyang magpahinga. Sige, salamat pa, doctor. Narinig mo na ba? Ang babaeng nanganak, si Sushishi, napakadelikado ng lagay at grabe ang pagdurugo pagkatapos manganak. Yung asawa niya, Hindi raw mahagilap. Walang sinong pipirma sa critical condition notice niya. Ano? Nakakawa talaga. Malaya mo. yung asawa niya ay baka kasama ang ibang babae. Mga babae talaga. Malalaman mo lang kung tao o halimaw ang napangasawa mo kapag manganak ka. Luzon Andres, asawa kayo. Bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Sakit ng tiyan ko. Andres. Sisi. Hello, nasaan yung pasyenteng dinala na may matinding pagdurugo? Inasikaso ng pamilya. Sa private, Nakapasok na siya roon. Pamilya? Isang Yola. Saan manggagaling ang pamilya? anak kayo, anak. Sisi, Anong ginagawa mo dito? Sisi. Ang loki ng nangyari. Bakit hindi mo sinabi Anong nangyari? Hindi mo ba dapat sinasamahan ang mag-ina niya? Paano kung madapa ulit yung bata? Sure. Pwede ba huwag kang magsalita na may double kahulugan? Ano bang gusto mong gawin kayo? Gusto mo ba magluhod kaming mag-ina sa harap mo? Magpasalamat dahil sobrang busika at layo ng lakad mo. Nagawa mo maglaan ng oras mula kay Chen Xiaoming. Bisitahin kami ng anak ko. Sure. Hindi ko alam na maaga kang nanganak. Kahapon, delikado ang lagay ni Hanghang. Tumawag ako sa iyo nang pumutok ang panubigan ko. Nasaan ka? Nang sinabihan ako na kritikal na ang kalagayan ko, anong ginagawa mo noon? Tama. Nakasama sina, Chen Meng Magay na, hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Hindi ka rin karapat dapat maging ama na anak ko.
Sure. Tigilan mo na ang pagiging mainitin ang ulo. Narito ako agad nang malaman ang sitwasyon. Hanggang ngayon, pakiramdam mo ba na ako lang ang wala sa lugar? Hello, 8. Ang ganda naman ng kwarto mo rito sa ospital. Parang hindi ka manganak dito, kundi nagbabakasyon lang. Ay naku ikaw talaga, sure. Ikaw na talagang magastos na manugang. Bakit hilig mong gumastos ng pera, ma? Ay anak, kung hindi ako tinag ni Xiao Meng, hindi kayo malalaman na si Y nagsasanggang gepe. Luyang, sasabihin ko sa'yo, ang mga kaibigan ko, wala ni isa sa kanila ang gumagastos ng ganito. Kapag nanganak sila, pagtigil sa bahay at gastos ay nasa 4 hanggang 5,000 lang. Di noon, sa bahay sila nanganak. Bakit magpunta sa ospital at gumastos? Ma, tama na. Maagang nanganak si Shisha. Kailan niya talagang matfahinga ng may o. Naku, Kuya Luyang, sasabihin ko sa'yo, may mga babaeng talagang mahilig magdrama. Drama dito, drama doon, dami ng pakana. Anak, isang araw mahigit 1,000, isang oras 500 mahigit. Ikaw, Gets mo BA? Malamang narinig ni Ed na si Kuya Luyang kumikita na ng malaki, kaya naisip niyang gumastos para sa pamilya Jiang. Sa totoo lang, isang araw na 1,000 ang kwarto, pagkwentuhan ito, sobrang social pakinggan diba? Ikaw masamang babae, wala kang hiya, ginagastos mo ang pera ng pamilya, di ka nasasaktan? Ginagastos ang pera ng pamilya, di ka nasasaktan? Sure. O paano? Palitan natin sa isang ordinaryong kwarto. May doktor at nurse doon. Masasabi ko lang, masyadong mahal ito. Nanatili ako dahil ang baby ay premature. Pagkatapos ng panganganak, may pagdurugo ako at hindi pa maayos ang kondisyon. Kailangan ng doktor at nurse na magbibigay ng one-on-one pag-alaga. 8. Bakit parang hindi kami online nahabag kay Kuya Luyang? Siya lang naman ang kumikita. Hindi madali ang kumita ang gepera. Madalas siyang uminom at nakikipag-meeting. Nakakapagod panoorin. Sa tingin mo ba, nakakapagod na? Okay, Jiang Luyang, kung talagang pakiramdam mo ay mabigat ito, ako ang magbabayad ng gastos. Ang lakas ng plano mo, Ed. Sino biyang di nakakalam na di ka nagtrabaho? Lahat ng gastos. Galing SA pera ni Kuya Luyang. So, sino nagbabayad ng gastusin sa ospital? hindi pwedeng. Huwag gastusin ang pinaghirapan ng anak ko. Sabi ko, ako na ang magbabayad. Kung kinakailangan, magpapagaling muna ako tapos magtatrabaho para kumita ng pera. 8. Hindi ka ba natatakot sa kahihiyan? Sa kalagayan mo, magtatrabaho ka. Sinong tatanggap sa'yo? Sure. Tama yung sinabi ni Xiaoman. Siguro palitan na natin ng ibang. Jiang Luyang, hindi mo ba inisip ang kalusugan namin na bata? Pero ang laki ng gastos. Ang Sushi Group, sa susunod na buwan pa ibibigay ang investment. Sana maunawaan mo, marami pa tayong kailangang gastusin. Naku 8. Sa totoo lang, ang ordinaryong kwarto naman, hindi rin naman masama. Noong ipinanganak ko si Hanhang, hindi rin naman ako nanirahan sa mamahaling kwarto, pero lumaki siyang malusot. Ganito ang totoong pamumuhay. Hindi biye? Ikaw. 8. Inisip ko lang naman ang kapakanan mo at ni Kuya Luyang, kahit ayaw mong makinig sa akin. Hindi mo naman kailangan akong itulak. Ikaw, masamang babae, paano mo nagawang maging matigas ang puso mo? Ang anak namin si Luyang, masama ang kapalaran niya para maparang minamalas kami ng 8 henerasyon. Ang anak namin si Luyang, napakasama ng kapalaran niya. Malas. Si Shishi, magkaanak ang daming gastos. Ano kung umuwi ka pagkatapos manganak? Ano ang pag-aaral ng bat? Mag-isip ka naman para essay, pamilyanin? Luyang, hindi ako comfortable ngayon. Sinabi ko, ako ang magbabayad sa gastos. Lumabas kayo, kailangan ko magpahinga. Pwede BA? Hindi pwede, kailangan ilipat sa ibang kwarto. Thank you, Shim. Mahigit 500. Tumeo ka ikaw. Lahat kayo, tigilan nyo yan. Lamayas kayo. Okay ka lang BA? Anong klaseng ospital to? VIP room pa. Pati aso, nakakapasok. Mukhang kailangan ko kausapin ang direktor nito. Oy, Sino ka BA? okay lang, bimaba ka na muna. Sige, pang-4 na ginoo. Ang galing emoha, susisi, kaya pala kanina sinabi mong ikaw magbabayad ng pera. May nakahanap ka na pala ng ibang kasunduan. Bahala ka kung paano mo isipin. Gawin mo kung ano ang gusto mong isipin. Maliwanag sa akin ngayon. Noon sinabi mo palagi na hindi kita pinaniniwalaan. Sa total lang, ikaw hala ang anang nagloko. Anak, Anak, ayos ka BA, ayusin ang bibig mo. Sino ka BA? Pati ba naman magpakabastos at manakit ng tao, kaya mo? Sure. Gamitin ang card para sa gastusin sa ospital. Gusto mong manatili gaano katagal? Kaizap ka namin. Alam mo ba kung sino kami? Alam mo ba na espesyal kaming mga bisita? Doktor, salamat po at kayo pa mismo ang pumunta. Masama ang pakiramdam ni Shishi.
Pakisuyo na tingnan siyang muli. Sabi ng director, may one-on-one. Ngayon, mahina pa talaga ang katawan ni Miss Su. Mahina pa rin ang kondisyon ni Miss. Panatilihin ang Dapat magpahinga mabuti. Si, Dirk, naiintindihan kayo. Babalik ka na mag-inspect. sabihan niyo ako kung may kailangan. Mr. Bai, Director. Huwag mong sabihin siya ay. Ikaw ang Tagabay Group na, Bai Jinyu. Kayo, Ang galing ng hip-hop ko nakagawang makakonekta sa tagapagmana ng Bai Group. Sige, ikaw walang hiya. Ginagamit mo ang pera ng anak ko para suportahan ang ibang lalaki. Sige, sure. Akala kayo, ayaw MOSA akin. Hindi mo gustong gastusin. syempre hindi. Kung hindi, isang gabi sa kwarto ng ospital na 1,000, hindi mo kayang bayaran. Ikaw, Ay nako. Bakit kaya pumayag si White Xiao na bayaran ang gastos sa ospital para sa kapatid ko? Bakit naman? Tumahimik. Suzy, ang batang ito. Baka naman, Jandro Yang, hindi ako nagtaksil. Sa konsensya mo, sabihin mo, nagmakaawa ako na dalhin mo ako sa ospital. Iniwan mo ako at umalis. Halos mamatay ako sa panganganak. Tinawagan kita, hindi kita matawagan. Anong karapatan mo? Pagsusuhin akong nagtaksil? karapatin kayo? Kayo ang asawa. Mo magawalay. Kung di kaya, tisin. Kung hindi matiis, tisin mo. Ang bait KOSEO. Bakit mo to ginawa sa akin? Bakit ginawa mo to? Sige, ibibigay ko ang gusto ng pamilya nyo. Teo, Diversio. Susishi, anong sinasabi mo? Ulitin ang sinabi. Diversio. Magdiborsyo na tayo ngayon. Mula ngayon, ako si Susishi. Wala nang anumang kaugnayan sa pamilya Jiang. Ang batang ito, hindi rin magdadala ng apelido Jiang. Oy, Sishi, pwede huwag kang maging ganito, imatura. Ikaw, walang trabaho. Paano alagaan ang bata? Hindi pwedeng walang ama ang bata. Alam, mo, Palmanhin. May AMA ang bata. Pero patay na ang ama. Ikaw. Sige. Kung gusto ng diborsyo na. 8. Salamat sa pagbigay kalayaan kay Luyang. Alam mo ba, matagal na niya akong niligawan. Pero hindi ako pumayag deti. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ko napalalampasin ang pagkakataon. Ang tao, ingrato talaga. Inapayagan mo pa ang Pinapagan mo ang Rainy Day Group Mag. Tatawagan ko ngayon ang kumpanya para kanselahin ang investment. Sandali lang, Seong Yuge. Hintayin mo muna. Sushishi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung wala ako, aano ka pa makakaraos? Kahit pa mag-divorce tayo, isasama mo pa rin siya. Ang kasal na ito, kailangang tapusin. Pasensya na po, bawal ang divorce kapag nasa breastfeeding period. Ano ba namang lalaki? Ang sama naman nito. Ang daming tinis ng babaeng to, nag-divorce pa habang nagkapadede. Maliban na lang kung babae ang nag-request, walang limitasyon. AKO ang nag-propose nito. Tulungan sa proseso. Susisi, alam mo ba noong wala kang kahit ano, inanggap pa rin kita. Ngayon ang daming naiinggit sa'yo. Sigurado ako magsisisi ka. Sigurado ka na ba? Sige, hiwalay. Izezip mo to. 30 araw ang calling off period bago ang divorce. O, Luyang, ang Su at Bai Group ay nag-organisa ng piging para sa kasal. Pagsasanib ng pondo, kumpirmado. Ang halaga ng kumpanyang bigla na lang tumaas. basta itong malas na tao umalis sa pamilya natin, magandang balita darating. Sa hinaharap, ang pamilya Jiang ay magiging isa sa pinakamayamang pamilya. Sure. Narinig MOBA? Binigyan kita ng huling pagkakataon. Pwede ka pang magsisi ngayon. Luyang, kapag may pera na tayo, ang sakit ni Hanghang ay magagamot. Huwag mag-alala, hindi magsisisi. Miss Chen, mahilig ka magagawing asawa. DBA, ibibigay ko na si Jiang Luyang sayo. Kaya pala kabit. Nagloko habang buntis ang babae. Wala talagang kwenta ang lalaking to. Mukha lang disente sa labas. Ang kabit pumunta sa civil region. Naghanap ng Ang hirap ng panahon ngayon. Hey! Su CSI, WBA huwag maside ang Huskihan, SI. Susisi, sa hinaharap, magiging malaking kumpanya at mayamang pamilya tayo dahil sa pagbibigay mo ng anak. Iwan mo ang sarili mo, ang bata dadalhin sa amin. Hindi nyo mararating ang ganitong tagumpay. Sa tingin mo ba magiging matagumpay ang pamilya nyo, Jiang?
Ibig mong sabihin, Akala mo binagdalakaing investment ni AKO ang nagpasak asa kanila para maginvest. Oo na. Sushishi, mula nung makilala mo ang anak ng mga bay, ginagawa kanyang laruan, naniwala ka pa. Akala mo isa kang tunay na anak ng pamilya Su? Paano kung sabihin kayo sa'yo na isa na akong anak ng pamilya Su? Paano kung sabihin ko sa iyo na isa akong anak ng pamilya so? Grave naman su sure. Naging ingat kabiye kakapanganak? Anak karoing pamilya su? Isa kang pabigat na libre kumakain at umiinom sa pamilya namin, Jiang. Kapal mukha mo, sinungaling ka pa, nagdala ka ng investment, wala kang Susishi, nanggit ka na pimalitad na ang sikmura MODBA? Malapit na maging malaking boss. Dati, Pwede ka sanang magkaroon na mas malaking bahay. Bahay mo at ni Chen Xiaoming, ba? Sahish, dahil mabilis mong putol ang tungkol sa batang ito. Gayon, ang bata ay akin. Anong kaapatan mong kunin siya? Ibigay mo ang bata sa akin. Jiang Luyang, gusto mo pang agawin. Ang karapatan sa pag-aalaga ng bata. Ha? Pasyao, ang hilig mo makilim. Ang bata na ito ay akin. Ikaw na walang pangalan, walang karapatan. Maari bang magsalita Jiang Luyang, anong ibig mong sabihin? Huwag ipagalit si Luyang. Sa lapit mo sa lalaking ito, mahirap hindi mag-isip kung ano-ano. Hindi ko inaasahan ang pabugali ninyo. Naliwanagan na ako tungkol sa inyo. Sushishi, huwag bastos ang pananalita mo. Talagang salamat at maaga kong nalaman ang totoong kulay ninyo. Simulang gayon, kapag nakita tayo muli. Magiging parang estranghero na Halika, alis na tayo. Simulang gayon, kapag nakita tayo muli. Para na tayong mga estranghero. Tara na! Akala niya kapag iniwan ako, gaganda ang buhay niya. Hindi pa lilipas ang 2 araw. Babalik siya ng maawa. Pero kahit bumalik siya, hindi natin siya tatanggapin. Tirapat dapat BAC sa pamilya? Sa hinaharap, magiging kilala tayo, siya nararapat sa pamilya natin. Ma, kakiuwian ay Xiaoming. Mag-isa siyang nakikipag sa power. Ako ang nagdala sa kanya sa pamilya natin. Simula nang dumating siya sa pamilya natin, nagbibigay ng regalo at tumutulong sa koneksyon. Bukod dito, magalang, mabait at maganda siya. Maayos din ang pamilya. Si Xiaoming ang nababagay sa at. Kay Luyang mag-isap kayo. Pupunta ako sa ospital tingnan si Hanghang. Sige, Saji, pumunta ka. Anak, mula pagkabata hinabol mo si Xiaoming palagi. Ilang beses ka na niyang tinanggihan. Ngayon na bumalik si Xiaoming sa bansa, mukhang may gusto siya sa'yo. Samantalahin mo ang ma, nag-aisip pa AKO matapos ang hiwalay. Kung kumalat ito, hindi ba pangit ang tingin ng mga tao? Ikaw seryoso. Si Sushishi, nagpapaligaw sa ibang lalaki, hindi mo pa rin naiintindihan? Ngayon si Xiaoming ang nagmamalasakit sa'yo. Si Xiaoming, ang dami niyang naitulong sa ating pamilya. Ang tito niya ay mataas na opisyalis sa kumpanya. Maayos ang ugali niya at maganda pero ng pamilya. Simula pagkabata, hindi niya ako nagustuhan. Tenga ka BA? Anong meron ka noon at ngayon? Simula nang bumalik si Meng, interesado siya sa'yo. Bilisan mo, puntahan mo sa ospital. Alam kayo na ma, Sisi, Ang gusto magkakaha kayo. Ikaw, isang ulilang walang pera at kapangyarihan. Anong laban mo sa akin? Jinosu, narito na ang sasakyan. maligayang pagdating sa bahay, senyorita. Sisi. Tay. Narinig kayo kay Bauyunan nagbakasal ka kay Jiang Luyang at nagdusa. Sabihin mo, noong bakit siya ang gusto bakit siya? Akala ko, ang pagmamahalan natin ay lampasan ang lahat. Hindi ko inakala, nagkamali ako na tingin sa kanya. Wala yan. ang mahalaga? Sinabi ni tatay noon ay dala ng Simula ngayon, si tatay nasa likod mo. Tay, nandito rin ako. Ako ang magiging malakas mong sandigan. Kapatid na Baoyu, bakit ka nagsasabi ng ganyang mga cheesy na salita? Lumaki kayong Kayong dalawa, Ka-USA tabi mo. napapanatag na rin ako. Itay. Tama, ngayong nakabalik ka na, siguro yung napag-usapan nating pamumuhunan, hayaan natin yan. Kung siya'y malamig at walang pakialam, huwag nang asahang makakakuha ng pera mula sa pamilya natin. Ang bagay na yan, hintayin na lang hanggang hapunan ng kasundo. At saka yanunsyo. Gusto ko rin iparamdam sa kanya ang ibig sabihin ng kawalang pag-asa. Kawalang pag-asa, kung anong klaseng pakiramdam yan. Sobrang preparado ang Su Group. Malaki ang pagpapahalaga nila kay Luyang. Narinig ko ang dinner party sa kasunduan. Pupunta ang anak na babae ng pamilya Su. Talaga BA? Ang anak na babae ng sugro na sinasabing bihirang makita ng personal. Kung pupunta siya, napakaganda naman niya. Isa siyang personalidad. Kailan kaya magkakaroon ng ganitong kayamanan ang pamilya natin? Tita, si Luyang ay napakahusay. Sigurado ako na makakaroon tayo ng ganito sa hinaharap. Luyang, sa dinner party na ito, pupunta rin ang tiyo ko. Ang tiyo ko, isa sa mga executives ng Su Group. Pagdating ng oras, ipapakilala ka kay Chairman Su. Kasama ang anak niya. Ipapakilala ang anak ni sa family. Toda BA, Xiaomu. Salmat talaga. Talaga namang mahusay si Mumu. Maganda ang pamilya, at pang isang mataas na posisyon.
Hindi taladan ay susursure. Isang babaeng mapanlinlang at walang asal na problema sa pamilya natin. Tama Maghinay-hinay, may bisita. Nagkamali ako. Pagkatapos ng cool-off period, kukuha sila ng divorce certificate. ayakang. Masangkot siya sa pamilya. Biti na lang umalis siya. Kung hindi, sa ganitong okasyon, hindi siya makakapasok kahit sa pintuan. Susisi, gusto kayo, siguradong makukuha kayo. Ikaw na ulila, walang kapangyarihan o impluensya. Ano ang karapatan mong makipaglaban sa akin? Ulilang walang kapangyarihan at impluensya. Anong karapatan mong lumaban sa akin? Balita ko, anak ng pamilyang Sunawalas. Bakit bigla? Lumantad sa publiko. Sino ba naman ang Baka na. nagpakasal ng palihim? Imposible. Sino ang napakapalad na tao? Miss Sue, Hasek Pekeo. Susursure. Si Sushishi ay ang anak na babae ng pamilya Su. Ito. Imposible. Wow, ang sikat na tagapagmana ng pamilya Su, ganito pala siya. Isa siyang tunay na elite mula sa matataas na lipunan. Alam natin kung paano siya magpanggap. Nandito na siya bilang tagapagmana. Ang todo. Siya ay diborsyada mula sa pamilya Jiang at sinusubukang gusto niyang magkunwari na siya ang panganay na anak ng pamilya Su. Huwag kayong paloloko sa kanya. Tita, baka naman gusto ni Sishi na magiganti sa atin at sadyang gusto niyang guluhin ang party ngayong gabi. Hindi siya magkakalakas loob. Ang party ngayon ay napakahalaga para sa pamilya Jiang namin. Hahayaan ko ba siyang manggulo? Susursure bakit ka nandito? Bagi ba sa'yo ang event na ito? Pwede kayong pumunta, pero ako, hindi? Sushishi, pumunta ka para makipagbalikan, di ba? MRG ang umaga pa lang, nangangarap ka na agad. Susursure. Huwag mo akong bolahan. Akala mo ba sa itsura mo, papayag ang anak ko na makipagbalikan sa'yo? Tita, hindi po ako nandito para magbalikan sa anak niyo. Anong pakay mo dito? Ang party na to ay para sa pirmahan ng kontrata ng Su Corporation at ng kumpanya ng anak ko, Luyang. Ang mga dumating dito ay matataas na personalidad. Ikaw, hindi bagay maging tagapaglingkod. Paano mo nasabi na hindi ako bagay? Nakakatawa ka. Ikaw at si Ginoong Luyang ay hiwalay na. Ang pagkatao mong gayon. Hindi na bagay para pumunta dito. Naintindihan na. Sushishi, totoo, hindi ito lugar na dapat puntahan. Umalis ka agad. Kapag umalis ako, hindi matutuloy ang seremonya ng paglagda ng kontrata. Sushishi, nagmumuni-muni ka pa rin sa liwanag ng araw. Nagpapantasia ka ba? Totoo, apelido mo ay Su. Pero iniisip mo na isa kang tunay na babaeng tagapagmana ng Su Group. Tama na, ang tagapagmana ng Su Group ay hindi pwede sa usapan natin. Umalis ka bago siya dumating. Bilisan nyo na, huwag nang magpahiya dito. Molly's ka na. Tigil. Tigil. Wow, talaga namang ang anak ng White Group. Ange gwapo niya. Bakit siya nandito? Mukhang maraming bigatin ang nasa salusalo. Tingnan ko nga kung sino ang magtatangkang galawin si Sisi, kahit isang hakbang. Saje, subukan. Paano ka nakatayo rito ngayon? Nandito ka dahil sa lalaki. Sophie Sue, kakahiwalay lang natin ng ilang araw. Talagang wala kang Tumahimik ka. Tingnan mo, ngayon lang nakahanap ng bagong sasandalan. Akala mo na kung sino ng Rina ang dating mo. Sir. Kayo ni Kuya Luyang kakahiwalay lang. Nasa panahong dapat magpalamig pa. Paano mo nagagawa? Chen Xiaoman. Akala mo lahat ng tao katulad mo, na hindi mabubuhay kung walang lalaki? Todo na. Ang maruming isip, tingin niya ang maruming isip. Sue sure. Manman, hindi tulad mo. Nag-aral pa sa ibang bansa. Ang gabi, siya ang tumulong may sa katuparan. Max Ari KSA, Siya ang tumulong. John Liang, magpa-check up ka sa hospital ang MGA Mata mo. Hindi mo na talaga masabi ang tama sa mali. Hindi ba? Hindi ba kumapit sa mayaman? Astig, anong espesyal doon? Gayong araw, kami at ang Sushi Enterprises. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, ang pamilya Jiang ay magiging isa sa pinakamalaking kumpanya. Hindi ka Tama. maamin. Tulad mo, babaeng sure. Ang bagay na kaya mo ay maging kalaguyo ng iba para lang makakain. Ikaw talagang walang hiya. Paano? At bakit hindi kita sasaktan? At anong gayon kung ituturo ko sa iyo kung paano maging tao? alam ko, Sushishi, itong mga ginagawa mo. Ang motibo mo, ganito ka lang talaga. Ito ang tanging paraan mo. Huwag isipin na hindi ko nakikita, gusto mo kunin ang atensyon ng anak ko para magpakasal ulit. Sinasabi ko, ang babaeng pabago-bago ng isip ay hindi karapat-dapat sa pamilya Jiang.
Hindi ka talaga karapat-dapat pumasok sa Pinapayuan kita. huwag mong istorbohin ang mga mata na Nene, tama na. Ay na, tita. Ngayon ay araw ng kasal ni Luyang. Kahit masampal ako, ayos lang. ayoko nang makipagtalo sa Eri KO. Tingnan mo. Si Xiaomeng ang nag-alala sa'yo at iniisip kapakanan mo. Xiaoming. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala para sa'yo. Basta makuha na ang kasulatan ng diborsyo ng babaeng walang hiya na yan kay Luyang, agad ka naming papakasalan sa pamilya Jiang. Sa oras na yon, magiging double ang kasyahan sa pamilya natin. Talagang palabas na puno ng drama ito. Kayong dalawa, bagay na bagay. Perfect na perfect KO. Huwag mo silang pansinin. Punta tayo't Si, Anong ginagawa niya? yon ang pwesto ng anak ng pamilya Su. Ang bastos niya, siguradong sisirain niya ang gabi. Su Sure. Value Kanabe? Kanino ang pwesto na yan? Sa tingin ko ikaw ang baliw. Alam mo ba kung sino ang tinulak mo? Walam KO. Hindi ba't bagong panganak lang siya? Singnane? Su Sure. Hindi pa tayo kumuha ng divorce certificate. Alam mo bang naapektuhan ako ang gala ngayong gabi? Hindi pwedeng mawala sa akin ang Sige, ayos lang. Dahil tapos na ang calling off. Ngayon na lang tayo mag-divorce. Sakto rin naman. May dala-dalawang kopya ng dokumento. Pirmahan mo na ito. Simulang ngayon, wala ka ng koneksyon sa pamilya Jiang kahit kaunti. Kaya MOBA? Bakit hindi ko kakayanin? Maka. Para maagaw ang lalaki na ibang tao. Talagang ginawa mo lahat ng paraan. sige. Pipirmahan KO. Tandang mabuti mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayos lang. Walang problema. Kung yumaman ang pamilya Jiang balang araw, wala kang makukuhang 5. Dahil wala na tayong anumang umalis ka na ngayon. Hindi ko hahayaang magagulo ang hapunan na ito. Tingnan mo. Ang ilang taong relasyon mo kay Luyang, ganito na lang pala ang halaga. Chen Xiaofeng. Bakit hindi ka umarte ngayon? Iba ako sa Ipsilono. Maginhawa ang buhay ko, respetado ang pinagmulan ko, at nag-aral ako sa ibang bansa. Ako lang ang nararapat kay Kuya Luyang, isang matagumpay na negosyante. Ikaw, kasama ang anak mong yan. Umalis na kayo magpakailanman. Yulitan Mo9. Molly biyang sinabi kayo, may aina ka. Walang ama na napalaki. Hindi biyay ligaw na bata ka lang? Sa tingin ko, mas mabuti kung inilaglag ka na sa ospital. Ano sa tingin mo? Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan? Naisip mo ba ang magiging resulta o bunga nito? Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan? Naisip ang magiging resulta sa Sishi. Nababali kabiye Xiaomu? Tawagan mo ang uncle mong manager. Palisin natin ang babaeng ito. Luyang, ayoko sanang paabotin sa ganito. Pero sinaktan niya ako. Xiaomu, huwag kang mag-alala. Hindi na kailangang istorbohin si Tito. Ako na ang magpapalayas sa kanila. Akala mo porket may lalaking kumakampi sa'yo, hindi kita kayang turuan ng leksyon. Ikaw. Sino ang maglalakas loob na saktan ang anak ko? Chairman ng Su Group. Dumating na si Ginong Una. Anak. Kinana lang sinabi na yan na, anak na. Paano ito possible? Anak. Si Susishi hindi biyayolisia? Paano siya nagkaroon ng tatay? Ginoong Su, narinig ko na ang pangalan nyo. Salamat sa inyong kumpanya sa pagkakataong ito. Kung ibibigay ang pagkakataon. Depende pa rin sa gusto na mahal naming anak. Ano? Hoy. Anong ginagawa mo? Ginoong Su, anong ginagawa ninyo? May nagawa bang Molly? Arrestahin inyo kami? Anong kasalanan? Ang lakas ng loob niyong galawin ang panganay ng pamilya Su. Gusto inyong mamatay ha? Su Sisi. Siya ang panganay ng pamilya Su. Anak. Noon pa man, ayaw kayo ipikaso kaya sa akin. Para sa kanya pa. Iniwan ang karapatang magmana ng kumpanya. Ganitong uri na tao. Karapat dapat bang manugang ng pamilya natin? Siya talaga ang anak ng pamilya Su, tagapagmana ng Su Group. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na iwan ako ni Kuya Luyang. Kuya Luyang. Kahit anak siya ng pamilya Su, parang dinidiskartehan kanya gaya ng magnanakaw. Gusto lang niya ang pera mo. Walang totoong damdamin sa pagitan niyo. Jiang Luyang. Akala mo paano nakuha ang mga unang pakikipagtulungan ng kumpanya nung nagsisimula pa lang? Kung pera lang ang mahalaga sa akin. Bakit ko hahayaan ang Su Group? Pumunta si Vai para mamunan sa'yo. Sayang lang. Ikaw makitid ang pananaw, di marunong pumili ng tama sa mali. Walang kwenta ka, di karapat-dapat makuha. Suporta mula sa malalaking angkan. Bilang tagapagmana ng grupo, gayon ko inihahayag. Ang dinner para sa pirmahan na kinakansela ko.
Sure. Huwag kang ganito. Kailangan ng kumpanya ko ang investment mo ngayon. Huwag mo akong hawakan. Hindi pa padalos-dalos ang pagkansela mo. Ginagawa mo ito dahil sa personal na galit. Negosyante ay mawawalan ng respeto sa'yo. Maging ang anak mo ay mapapahiya sa'yo. Anak ng kilalang pamilyas. Kailan naging karapatan mo na magkomento? Itapon ang babaeng yan palabas. Pero na mo ay kayo. Sure. Nababayro ka, alam kayo. Gusto mo bang magkasama ulit tayo? Pwede tayong magkasama ulit ngayon. Ano Jiang Liang. Pasalamatin S.I. Chen Xiaming. Kung hindi siya, hindi tayo makakapirma ng kasunduan sa diborsyong Naimbestigahan ko na rin. Yung kumpanya mo, kasalukuyan itong may malaking utang at kailangan ng pondo namin para maligtas. Gayon, kanselado na ang hapunan. Kayo, ang pamilya dyan. Maghintay kayo na mawasak at mawalan ng danga. Sure. Kailangan mo akong tulungan. Shishai. Ang dami kayo pang yutang na dapat bayaran. Sure. Malakahan. Utang! Ikaw na ang nangangailangan na tulong. Alam mo na kailangan mo. Nung kailangan ko ng tulong, nasaan ka, Lu Jiangyang? Wala kang kwenta. Sure. Patawarin mo AKO. Talagang alam kong nagkamali ako. Shishe. Hindi ko dapat. Nakinig sa paninira ni Chen Xiaoming. AKO. Mahal kita. Sure. Magabalikan tayo ngayon. Ano kailangan? Gagawin kayo. Sure. Luzon. Kasal ako sa'yo noon dahil gusto kong maging masaya. Kaya iniwan ko pati negosyo ng pamilya ko. Pero sa huli, natutunan ko na ang kasiyahan, walang kinalaman sa kasal. Nakipaghiwalay ako, hindi dahil kay Chen Xiaoming, kundi dahil sa kawalan mo ng tiwala, pagiging malamig at pagwawalang bahala mo. Binigyan kita ng napakaraming pagkakataon. Pero paulit-ulit mong tinatapak-tapakan ang tunay kong nararamdaman. Sa araw-araw, napakaraming malilit na bagay na parang mga maliit na buto, unti-unti akong naubos kakaipon. Mula na yan. Wala na tayong koneksyon. Sure.